Maggie POV. Araw ngayon ng linggo, at ito ang inaasahan kong papasyal ang aking mga kaibigan sa bahay. Isasama daw kasi nila ang kani-kanilang mga partner. Pinipilit ko pa rin eye contact si Akira kahit laging out of coverage area ang number nito. Gumising ako ng napakaaga, dahil gusto kong sumama maghanda para sa aming kakainin. Sweetheart, bakit ang aga mo? Pupungas-pangas pa si Martin habang bumabangon. Gusto ko tumulong mag-prepare sa kusina. Pupunta ngayon ang mga kaibigan ko, remember. Lumapit ako dito at hinalikan sa noo si Martin, na ang gwapo sa umagang ito. Kahit pagulo-gulo pa ang buhok. Kaya sinukle ko yun gamit ang aking kanang kamay, habang nasa balikat naman nito ang aking kaliwang kamay. Pinulupot naman ni Martin ang kanyang mga braso sa aking bewang. Ngumuso naman ito sa akin, kaya natawa na lang ako. Gusto pa sa lips magpahalik. Binigyan ko ito ng matunog na halik. Ang sarap. Napahagik-hak na lang ako dito. Baba na ako, tingnan mo na lang ang anak mo, at baka magising mahulog pa sa kama niya. Pinatakan ko muna ito ng magaan na halik, bago kumalas dito. Ang gan-gan ng pakiramdam ko ngayon, siguro dahil makikita ko muli ang aking mga kaibigan. 2 months ko na rin sila huling nakita. Wish ko lang nakasama si Akira. Nang makababa ay nakita ko na nag-aayos na ng lulutin sina Nanay Lourdes, kasama si Chef, at ang 5 kasambahay. Nasabi ko na kasi iyon kay Nanay, kaya kahapon palang namili na sila. Kahit ba sobrang puno ng stocks ang fridge ni Martin, ay marami pa din itong pinamili. Habang ang ilang kasambahay naman ay nag-aayos na ng mga upuan, dahil sa likod bahay kakain. Ewan ko ba kay Martin daig pa may party eh. Pero ayos lang, kasi mga kaibigan ko at kaibigan niya ang mga bisita. Halos ayaw akong pahawakan ni Nanay Lourdes para sa pagluluto. Ngunit nagpumilit ako, kaya ang ending ay tumulong na lamang ako, para maghiwa ng mga sibuyas at bawang, kasama pa ng ilang recados. Habang naghihiwa ako ay binigyan naman ako ng pagkain ni Nanay Lourdes, dahil hindi pa ako nakapag-breakfast. Kaya tumigil lang ako saglit sa paghiwa, at inubos ko iyon. Masayang-masaya pa ako na nakikipagtawanan sa aking kasama dito sa kusina. Hindi ko akalain na magaling din palang mag-joke si Chef. Bentang-benta sa akin ang pamatay niyang patawa. Matapos ang 1 oras, ay tapos na rin kami sa paghihiwa. Habang inaayos na ng ibang kasambahay ang mahabang lamesa, para sa breakfast ng pamilya ni Martin. Good morning, Mommy. Matinis na boses ni Mickey. Nakita ko ang pagbaba nila sa hagdan ng kanyang daddy, sakto naman bumukas ang elevator, at niluwasin na Mommy Alicia at Daddy Miguel. Sabay-sabay na nag-almusal ang pamilya. Dahil tapos na ako kumain, ay ako ang nagsubo sa aking anak. Kailangan ko tutukan pakainin ang makulat na bulilit, dahil mas marami pa ang natatapon na pagkain kaysa sa kinakain nito. Nakakahiya din kina Mommy Alicia at Daddy Miguel. Baka sabihin nagtatapon ng grasya. Paminsan-minsan din ay sinusubuan ko si bakulaw na Martin, kapag sinapian ito ng kabuangan sa buhay. Kakatapos ko lamang maligo, at suot ang komportableng white dress na dilalagpas sa aking tuhod. Nagpatulong pa ako kay Martin na ipa-curl ang baba ng aking mahabang buhok. Dahil gusto ko maging magandang buntis sa harap ng aking mga kaibigan. Dahil feel ko maging maganda. Twinny kami ni Mickey ng dress. Tinirintes ko ang mahaba nitong buhok, nagmukha tuloy itong living doll sa ganda. Ang ganda kasi naman talaga ng lahi ni Martin. Excited na tuloy ako sa parating namin na baby girl, kaya ulit ito or boy na. Kahit ano pa ito importante, mahal ko itong baby ko, at si Martin pa rin ang daddy. Nauna nang bumaba si Martin, dahil nagsidatingan na ang ilang mga kaibigan nito. Kaya masaya kami ni Mickey bumaba, para salubungin ang mga ito. Sa likod bahay kami dumiretso, dahil doon gaganapin ang aming lunch. Amay Mickey Mouse. Malakas na tili ni Lily. Patakbong lumapit si Lily sa amin, at mabilis na niyapos na parang Barbie si Mickey. Oh God! Namiss kita, Mickey Mouse. Miss you too, Tita Lily, sambit ni Mickey. Ilang beses muna nitong pinaulanan ng halik ang bata, bago tumayo at niyakap ako nito. Tumakbo naman si Mickey nang tawagin ng kanyang daddy para ipakilala sa kanyang kaibigan na si Draco. Ang gandang buntis mo naman, Maggie. And hindi talaga ng Marty na iyon.
Sinulit ang pagkikita ninyo, at ngayon nakadalawa na kayo. Walang prenong bibig nito, na aking kinalaki ng mga mata. Quiet ka naman. Nakakahiya, mahina kong bulong dito. Tumawa lamang ito na parang timang. Ikaw, mukhang nahiyang ka kay Draco mo ah. Parang dati lang parang magkakaroon ng World War III. Ngayon ano na tukso ko dito. Mabilis na pinamulahan ang magandang mukha nito. Ang ganda pa rin ni Lily talaga. Mabuti naman at may nakatagpo ito ng lalaki, na handang saluhan ang pagka-Amazona nitong ugali. Baliw na baliw kasi sa akin si Dracula. Kaya binigyan ko ng chance, nakataas pa ang isang kilay nito, at marteng hinawi ang buhok nitong kulay orange na. Nung huli naming kita ay ash gray ang kulay ng buhok nito, ngayon ay iba na naman. Napapailing na lamang ako sa sinabi nito, at niyaya itong maupo sa bakal na upuan. Malaki ang likuran ng bahay na ito, pwedeng ang pagdausan ng malalaking event kung tutuusin. At sa kabilang side naman, ay ang malawak nitong bukirin, na may mga alagang mga baka at kambing. Never pa akong nakapunta sa lugar na iyon, dahil masyadong maarte si Martin. Hindi pa nagtatagal kaming umupo ni Lily, nang sabay-sabay dumating si Gale at Boss Lance, na magkahawak ang mga kamay. Napamulagat na lamang ang aking mga mata sa nakikita. Ang stalker na si Gale, at pinapangarap na si Boss Lance, ay ngayon ay magka-holding hands na. Wow! Parang gusto ko tuloy sugurin ng yakap si Gale, dahil natupad na niya ang kanyang pangarap. Sumunod naman si Xander at Honey. Napasinghap ako ng malakas nang makita ko, kung paano yakapin sa bewang si Honey ni Xander. Oh my gosh! Pwede na silang magtatay, pero kung ganyan naman na super gwapo at malayaman si Xander okay na okay. Tignan mo ang mga friendship natin. Sana all may love life. Malakas na tinig ni Lily, na hindi na nakapagtimpik. Napalingon sa aming gawi ang mga ito, kaya bigla tuloy akong nahiya. Itong si Lily talaga, basta kung ano ang nakikita ay talagang ipagsisigawan. Halos malamog si Mickey, nang yakapin at paghahalikan ni Gale at Honey ang paslit, bago lumapit ang mga ito sa amin ni Lily. Hi Maggie, super ganda mo na talaga ngayon, si Gale na niyakap ako ng mahigpit. Congrats sa'yo may lance ka na, ganting sagot ko dito. Malawak na napangiti naman si Gale. At very proud pa ito. Nagpapasalamat talaga ako kay Ken. Dahil kung hindi ako nagpunta ng China, baka hanggang ngayon ay wala pa akong lance. Anong kartihan iyan Gale? Singit ni Lily. Nagtawanan na lamang kami. Ate Maggie, congrats sa'yo and best wishes, niyakap ako ni Honey, at marahan na hinaplos ang aking tiyan. Bakit naman best wishes? Natatawa kong tanong. Nakita ko na natigilan si Honey, at nakita ko na pinanlakihan ito ng mga mata ni Lily. Wala. Basta congrats sa pagdating ni baby number 2 mo, nakangiti nitong salita. Bagay pala kayong dalawa ni Xander, Honey no. Kahit pwede na kayo maging magtatay or lolo. Sabagay ang yummy naman talaga nun salita ni Lily. Halos manlaki ang aking mga mata, sa diretsyong pananalita ng babaeng ito. Nakita ko na natigilan si Honey, maya-maya pa ay biglang tumawa ng malakas. Sabagay tama ka Tay. Kung hindi lang ako nalasing ng time na yun Tay, baka ang tingin ko pa sa kanya, ay matandang ermitanyo, hagik-hag ni Honey. What? Nag-shock-shockan na kayo? Bulalas ni Gale. Napatuwid tuloy ang aking likod, sa mga pinagsasabi ng mga kaibigan ko. Nakita ko kung paano nanggimates ang mukha ni Honey, kaya napatikip ito sa kanyang mukha. Wow, double celebration pala ito. Ang ating bunso, nadiligan na ni ermitanyong, Xander pero yummy. Napapalakpak pa ito sa sobrang katuwaan. Kulang na lang ay lumubog sa kahihiyan si Honey. Napatikhim tuloy ako, mga babaeng ito. Sa tingin ko, kayo din naman. Don't us, palatak ko sa dalawa. Yes inaamin ko no. Ang saya nga walang hiyang Dracula yun, inuubos ang lakas ko. Marahas na salita ni Lily. Ang bibig talaga ni Lily, ay walang kapreno-preno. Mabuti na lamang at nasa kabilang dulo ang table ng mga lalaki, at kami ay nandito malapit sa garden. Hindi kami naririnig, at mabuti na lamang ang aking bata, ay nasa kanyang daddy, wala itong naririnig na mga kamunduhan. O ikaw Gale na tahimik ka dyan. Huwag mong sabihin na pabebe ka pa dyan. Daig mo pa naman nanalo sa Mega Lotto, tapos walang ganap.
Halika dito at tuturuan kita ng mga iba't ibang klase ng ano. Walang habas na salita ni Lily. Oy, ano ba Lily? Grabe ka, wag mo na akong turuan. Tapos na, mahina nitong salita na halos pabulong na lang. Ako naman ay noindang. Poste, dapat super triple celebration pala ito. Winasak na bataan ang ating theme. Napapikit na lamang ako sa mga pinagsasabi ni Lily. Habang si Gail at Honey, ay parang natuod na lamang. Matapos ang ilang sandali, ay naghahanda na ang ilang kasambahay, para ilagay ang maraming pagkain para sa aming lunch. Wala pa si Max. Si Akira kaya, malungkot akong napatanong sa aking mga kaibigan. Hindi ko sure kay Max, dahil busy ito sa kanyang trabaho. Pero si Akira wala din akong idea, malungkot na sagot ni Gail. Gunggong kasi itong oras na ito eh. May fiancé na pala, ginulo pa ang tahimik na buhay ni Akira, ina talaga nun. Ayaw ko muna makita ang pagmumukha ni Ares, hanggat di pa nagpapakita sa atin si Akira, at baka makipagpalit siya sa puwet ng aso. Asar ni Lily. What si Ares may fiancé? Gulat na tanong ni Honey. Ang sabi sa akin ni Lance, arranged marriage daw yung tinakasan ni Ares sa kanyang fiancé. But I'm sure she really loves Akira so much, sagot ni Gail. Nahabag naman ako sa aking narinig. Kaya pala ito umalis ng walang pasabi. Ang kawawa naming kaibigan. Lumalaban mag-isa at walang karamay. Kawawa naman pala si Akira natin, malungkot kong salita. Maya-maya pa ay dumating ang 4 na lalaki. Si Knight kasama nito si Aras, na mukhang napabayan ang sarili. Bagamat may itsura pa din, lalo na sa laki ng katawan nito. Kasunod nito si Leandro at isang lalaki, na hindi ko alam ang pangalan. Speaking of the, matalim na tinignan ni Lily si Aras. Huwag ka gagawa ng eskandalo Lily, nakakahiya kay Maggie at Martin, singit ni Gail. Napaismid na lamang si Lily. Sino naman iyon? Tanong ko sa lalaking di ko alam ang pangalan. His name is Adam Lord Miller, sagot ni Honey. Kilala mo Honey? Tanong ni Gail at tumungo naman si Honey. Magpinsan silang dalawa ni Xander. At kasama nila sa kanilang organisasyon. I see. Actually 10 yan sila, si Lily. 10. Ulit ko. Yes, ang wala sa kanila si Ezekiel, na isang mayor at si Thunder, sagot nito. Matapos ang ilang sandali, ay nakaikot na kami ngayon sa mahabang lamesa. Kanya-kanyang magkakatabi ang may partners. Habang magkakatabi sa dulo naman ang mga wala. Kami naman ni Martin, ay magkatabi habang nakakandong sa kanya si Mickey. Wala sina Mommy Alicia at Daddy Miguel, dahil may pupuntahan daw ang mga ito. Matapos ang masarap na tanghalian, ay kanya-kanya na kami sa aming table. 5 kami ditong mga babae sa aming table, kasama si Mickey habang nasa malaking table naman ang mga lalaki, na nagsisimula na ng mag-inuman. Pagkahapon ay dumating sina Mommy Alicia at Daddy Miguel. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito, nang muli makita ang mga binatang kaibigan ni Martin. Kaya si Daddy Miguel ay naki-join sa kanilang grupo, habang si Mommy Alicia naman ay sa amin. Hinalikan at niyakap isa't isa ni Mommy ang tatlo, habang magkakilala pala si Mommy Alicia at Lily. How are you girls? Ang gaganda nyo naman pala talaga. Ang suswerte ng mga boys sa inyo. Kulang pa po kami Tita Alicia. Wala si Max at Akira, si Lily. Hi si Max, na-miss ko na rin siya, si Mommy Alicia. Busy pa po siya sa work mom sagot ko. Ilang sandali lang ay nalaman ko sa mahabang kwento ni Mommy Alicia, na magkasama pala sa iisang apartment si Max at Lily sa college, sa bansang Sweden na tanging mga anak lang ng mayayamang tao ang pwedeng mag-aral. Kasama nila sa apartment ang kapatid ni Martin na si Agatha, na ahead lamang sa kanila ng 3 years. Sa tinagal-tagal naming magkasama sa bahay, hindi nila nabanggit na galing sila sa isang prestigious university. Nakatulog na lamang sa aking kandungan si Mickey sa sobrang pagod, at kinuha sa akin ni Martin ang aming anak, at ito na naghatid sa kanyang kwarto. Late na nang matapos ang inuman ng mga kaibigan ni Martin. Nagsiuwian na rin ang mga kaibigan ko, at halos umabot na ng 12:00 ng hating gabi. Nakatulog na rin ako, ngunit hindi pa man malalim ang aking pagtulog, nang maramdaman ko ang paghalik sa aking mukha ni Martin. Napamulat ako ng mga mata. Sweetheart, malambing nitong boses.
Matulog na tayo, paus kong boses dahil inaantok pa ako. Isa lang. Nagising tuloy ang aking diwa sa sinabi nito. Pwede bukas na lang. Itulog mo na lang yan Martin. Alam ko naman na hindi isa ang mangyayari. Kabisado ko na ito. At antok na rin ako, dahil sa maghapon. Ikaw kasi ang ganda mo na, ang sexy mo pa. Inaakit mo ako sweetheart. Ako nga ay tigil-tigilan mo Martin. Pagod ako okay. Saka lasing ka. Wala kang lakas, amoy alak pa din kasi ang hininga nito. Marami akong lakas kung yan ang inaalala mo sweetheart. Sige na please. Hindi ako makakatulog nito, pangungonsensya nito sa akin. Ambot sa imo. Tinalikuran ko na ito, dahil wala ako sa mood. Pero wala pang ilang minuto ay naramdaman ko na lamang ang pagtaas ng suot ko, at mabilis pa sa 4:00 na ilihis na nito ang suot kong ano. Ang mabilis na malada flash na galaw ni Martin ang nagpagising sa akin. Ang bakulaw na talaga ito ay napakahilig. Wala na akong nagawa, dahil nagustuhan ko din naman. Ilang linggo pa ang lumipas, at 4 na buwan na ang aking tiyan, mambak na ito at paboritong haplosan ng makulit na si Martin. Kakatapos lamang namin magpa-check up sa aking OB-GYN para sa aking monthly check-up, at hindi papayag na hindi kasama si Martin. Hindi nga ito pumasok sa kanyang opisina, para lang samahan ako. Ang lagi nitong dahilan ay gusto nitong masaksihan ang bawat detalye ng aking pagbubuntis. Dahil hindi nito yun nagawa nung panahon na pinagbubuntis ko ang aming panganay na si Mickey. Excited na ito sa susunod na buwan, dahil malalaman na rin ang gender ng aming baby. Habang nasa school pa si Mickey, kasama ang kanyang mamila at dadalo na kanyang bantay. Gusto ko kumain ng Italian food saad ko kay Martin, na seryoso ang mukha sa daan, dahil ito ang nagdadrive ng kotse. Bigla akong naglaway sa aking naisip. Napalingon ito sa akin saglit, bago sumagot. Nagugutom ka sweetheart pati ang baby junior natin. Humawak pa ang kanang kamay nito sa aking mambak na tiyan. Oo, gutom kami, nakangisi kong sagot. Sure sweetheart, sa Italian restaurant tayo pupunta. Matamis na ngumiti ito sa akin. Pakiramdam ko tuloy pati magkabilang tenga ko, ay nagpalakpakan sa sobrang saya. Mas lalo tuloy akong nagutom. Ilang minuto pa ay nagpark ito sa isang sikat na mall. Masaya kaming magkahawak kamay, habang pumapasok sa loob ng luxury restaurant. Mabilis na lumapit sa amin ang isang waiter para ibigay ang menu. What do you like to eat sweetheart? Tanong ni Martin. Magkatabi kami ngayon ng upuan, dahil ayaw ni Martin na magkaharap kami. Habang nasa harap naman namin ay ang malaking portrait. Ewan ko ba sa taong ito, kung ano ang trip at baka gusto pa magpasubo na naman. Wait lang, tamang basa ako sa menu. Kahit ba hindi ko mabasa ng maayos ang mga nakasulat, dahil sa picture ng mga pagkain ako nakatingin. Tinuro ko ang mga natipuhan kong pagkain na nakakatakam. Hindi ko naaalamin kung magkano ang bawat serve, dahil may pambayad naman ito. Kaya bahala na siya maghugas ng plato, if ever wala siya pambayad. Natawa na lamang ako sa aking naisip. What's funny sweetheart? Tak ang tanong ni Martin sa akin. Wala, mabilis na umiling ako sa aking kabuangan. Gusto mo ba lahat kainin yang mga tinuro mo sweetheart? Oo, gutom na nga ako eh. Ay hindi pala. Kaming dalawa, nagugutom na, nakangisi kong sagot. Marahan na hinaplos ni Martin ang aking pisngi. At sa aking tiyan na mambak na. Mabilis na sinabi ni Martin ang lahat ng gusto kong kainin sa waiters na pangmayaman lang. Taigdadalawa ang inorder nito sa aming dalawa. Alam na nitong maramat ako sa pagkain. Gusto ko sa akin lang ang mga pagkain ko. Sa katunayan nga niyan ay tumataba na ako, dahil palakas ako ng palakas kumain. Ilang minuto lang ang aming paghihintay, at sinerve na rin sa amin ang masarap na pagkain. Sarap na sarap ako sa aking kinakain, habang si Martin naman ay pinapanood lamang ako nito, na parabang natutuwa sa pinaggagawa ko. Kumain ka na, antag ko dito dahil nakatunghay lamang ito sa akin. Kapag nakikita kita sweetheart na bubusog na ako, malambing ang boses nito sa akin, sabay haplos sa mambak kong tiyan. Ngumuso ako dito. Ang dami mong alam, kumain ka na bilis, utos ko dito. Dahil baka hindi ako matunawan sa paraan ng pagtitig nito sa akin.
Natawa na lamang ito sa akin, at nagsimula na rin kumain. Lumipas ang 20 minutos ay natapos na rin kami kumain. Nagbayad na ito sa waiter, at binigyan pa ito ng tips. Inalalayan naman ako ni Martin tumayo, at mabilis na niyakap nito ang isang kamay sa aking bewang. Hindi pa man kami nakakalabas ng gusali, nang may boses babae na tumawag kay Martin. Oh God! Martin! Isang kurap lang ay mabilis na tumakbo ito kay Martin, kaya bigla akong nabitiwan ng lalaki. Halos matamba ako, mabuti na lamang ay napakapit ako sa isang bakal na design ng gusali. Kulang na lang ay magbuga ng apoy ang aking mga mata, nang makita ko kung paano yapyusan ng yakap ang babae si Martin. Nakasuot ito ng sobrang sexy na dress, na halos lumuwa na ang dibdib, ang himlay ng kanyang suot ay sobrang iksi, na kunting tuwad lang baka pati kaluluwa nito ay makita. What the? Who are you? Hiyaw ni Martin. At mabilis na inaalis ang babae sa kanyang harapan. Hey, don't get mad. It's me Luisa, do you remember me? Pabebe pa nitong salita. Hindi ito nagsalita bagkus mabilis na tumingin sa akin si Martin. Ako naman ay mabilis pa sa 4:00 naglakad, at iniwan ang mga ito sa sobrang sama ng loob. Sweetheart, where are you going? Rinig kong sigaw ni Martin. Ngunit ako ay nagmamadaling naglakad, at hindi na ito nilingon man lang. Ang balak ko ay sumakay ng taxi, ngunit hindi pa man ako nakakapara ng taxi, ay may malakas na mga braso ang biglang yumapos sa aking katawan. Sweetheart, uuwi na tayo, mahinahon na salita, na walang iba kundi si Martin. Hindi ako sumagot, bagkus pinipilit kong kalasin ang mga braso na nasa aking katawan. Sweetheart, doon na tayo sa sasakyan mag-usap. Please let me explain. Hindi pa rin ako sumasagot. Sa asar ko dito ay inapakan ko ang isang paa nito kaya nasaktan ito. Kaya naluwagan niya ako sa pagkakayakap. Ouch! Hey, where are you going? Galit na boses ni Bakulaw. Ngunit ako ay nagtatakbo mapalayo lang dito. Sobrang sama pa rin kasi ng loob ko sa aking nasaksihan. Halos makalimutan ko na ako ay buntis. Mabilis akong nakakita ng taxi, kaya pinara ko agad iyon, ngunit hindi pa man nakakalapit sa akin ang taxi, ay bigla na lamang ako ay lumutang. Malakas kong tili na halos ikalingon ng ibang mga tao sa akin, ngunit ako ay walang pakialam. Ibaba mo ako kainis ka Bakulaw. Hiyaw ko, ngunit parang bingi lamang ito, at malalaking hakbang na dinala ako nito sa sasakyan nito na walang salita. Nang makarating sa sasakyan, ay ito na ang naglagay sa akin ng seatbelt, at mabilis na pinaandar nito ang sasakyan. Ako naman ay napapadyak na lamang dahil sa sobrang frustration. Kung pwede lang ay suntukin ko ang mukha ni Bakulaw, anong akala nito ay ayos lang sa akin ang bigla na lamang may susulpat na babae dito, ay yayakap na lamang basta. Muntik pa akong matamba, dahil sa pagtulak ng babaeng iyon. Narinig kong nagbuntong hininga si Martin, naramdaman ko din ang pagbagal ng takbo ng kotse, hanggang sa itabi na lamang nito iyon sa gilid. Sweetheart, huwag ka nang magalit, please. Ako naman ay hindi nakatingin dito, at sa labas lamang ng bintana nakatingin, ngunit ang aking isipan ay dun pa rin sa aking nasaksihan. Kaya masamang masama pa rin ang aking loob. Sweetheart, mag-usap tayo. Tumingin ka sa akin. Hindi ko ito nilingon at nagkunwaring walang naririnig. Ang babaeng iyon kanina, ay isa sa naging ka-meeting ko sa isang business meeting last week. Sa katunayan nga ay hindi ko na nga siya matandaan. Huwag ka nang magalit sweetheart, at baka may nangyaring masama sa inyo ng baby natin. Malambing nito sa akin, at naramdaman ko ang pagdikit nito sabay haplos sa aking tiyan. Mabilis kong pinalo ng malakas ang kamay nito, na humaplos sa aking tiyan. Napalingon naman ako na basang-basa ang mukha ng mga luha. Oh God! Don't cry sweetheart, nag-aalala nitong boses, at mabilis na pinunasan nito ang aking mga luha. Muntik na akong matamba, dahil sa pagtulak ng babaeng iyon para sa pagyakapan ninyo, masamang loob ko habang patuloy na umiiyak. What? Did something happen to you? Let me check you. Sinuri nito ang buo kong katawan. At may pag-aalala nitong hinaplos ang aking tiyan. Ang baby natin kumusta? May masakit ba sa iyo? Gusto mo dumiretso na tayo sa hospital? Sunod-sunod na tanong ni Martin sa akin. Umiling ako. Masama lang ang loob ko.
Napatitig naman si Martin sa akin. Parang inaarak ang mga sinabi ko. God. I'm sorry sweetheart. Ako na ang bahala sa babaeng iyon, please I'm so sorry sweetheart. Hindi na mauulit ang ganun na eksena, pinapangako ko sa iyo. Masuyo ako nitong niyakap at hinalikan sa aking ulo. Are we okay now? Dun, cry na sweetheart. You're the only woman I love the most. You are my heart, my soul, my life. You and our baby Mickey. I love you so much. Sa sinabi nito ay nawala ang aking sama ng loob. Sa bagay ba't ba ako biglang nag-walk out, edi sana sinuntok ko na lamang ang mukha ng babaeng iyon. I love you too. Mabilis akong sinunggaban ng mainit na halik ni Martin. At kumalma ang aking buong katawang lupa, sa paraan ng pagyakap at paghalik nito sa akin. Ilang sandali pa ay nagsimula ng umandar ang sasakyan, para kami ay makauwi. Napakunot ang aking noo nang may makita akong kulay yellow na Lamborghini, na nakaparada sa harap ng mansyon ni Martin. May bisita ka ba ngayon bakulaw? Tanong ko kay Martin. Inayos muna nito ang pag-park ng sasakyan, bago ito tumingin sa akin. No, baka isa sa kaibigan ko yan. Come sweetheart. Bumaba muna ito at mabilis na umikot, para pagbuksan ako ng pintuan. Maingat ako nitong inalalayan, at niyakap sa aking bewang, na tulad kanina bago ang nakakainis na trahedya. Magalang kaming sinalubong ng ilang kasambahay na aming nakita. Nginitian ko ang mga ito at binati, ngunit si Martin ay hindi ito pinansin. Diretso kaming pumasok, ay pumunta sa malawak na living room. Mommy and Daddy, matinis na boses ni Mickey ang sumalubong sa amin. Nagkukumahog itong bumaba sa kandungan, ng isang babaeng maganda. Napakunot noo ako, pero bago pa ako makarekt ay mabilis na yumapos ng yakap sa aking bewang si Mickey. Mommy I got another stars. Pagbibida nito sa kanang braso na may 3 star. Niyuko ko ito ay hinalikan sa ulo. Wow very good my baby. Bumitaw agad ito sa akin, at lumapit sa kanyang daddy, mabilis na kinarga nito ang anak, at hinalikan sa pisngi. Good job our baby girl. Halos lumambitin naman si Mickey sa batok ng kanyang daddy. What a beautiful family. Isang boses na nagpabalik ng aking tingin sa isang babae. Mukha itong pamilyar, bagamat walang make-up, ay sobra pa rin ang kagandahan. Simple lang ang suot nitong fitted ripped jeans at crop top. Nang tumayo ito ay napanganga ako dahil sa katangkaran. Kailan ka pa nakauwi Agatha? Nanlaki ang aking mga mata, nang marinig ko ang pangalan nito kay Martin. Kahapon lang, at ngayon ay nandito na, matamis na ngumiti ito, at lumapit sa kay Martin. Namiss kita kuya. Yamakap ito sa kanyang kapatid, at ginatihan din ni Martin kahit pa karga nito si Mickey. Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Parang wala ka ng balak umuwi dito eh. Ikaw ba naman ay aking kakalimutan, lalo na sa mahalagang araw ng iyong, nabitin ang pagsasalita nito, nang panlakihan ng mga mata ito ni Martin, kaya napalingon ito sa akin. Hi, I'm Agatha, kilala na kita kaya kahit hindi ka na magpakilala, ay kilalang kilala na kita, malawak na nakangiti ito sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot, ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Wow I never knew you're so beautiful in person. Maganda ka sa picture, pero iba ang ganda mo pagkaharap na pala. Pwede kitang gawing model Maggie. Ha! Bigla akong nalito sa sinabi nito. Agatha, malakas na boses ni Martin. Malakas na hamalakhak si Agatha, at walang pakialam na hinhila ako nito. Tara usap tayo, wag natin isali ang isa dyan, pangit kasi kausap yan si Kuya Martin. Di bale tapos na kami magkwentuhan ni Baby Mickey. Hindi na ako nakapalag, dahil mabilis na hinhila ako ni Agatha papunta sa may veranda. Wala naman na akong narinig na kung anong pahabol mula kay Martin. Nung una ay naasiwa pa akong kausap itong si Agatha. Dahil bukod sa mukhang matare ang mukha, ay nakakahiya pa dumikit dahil isa itong famous sa London, pero kalaunan ay naging palagay na rin ang aking kalooban. Dahil masarap itong kausap, nakakatuwa din ito, dahil kahit sanay sa mga sosyalan na pamumuhay, ay marunong pa rin pala itong makibagay. Para rin daw silang aso at pusa ng kanyang Kuya Martin, mula nang maliliit pa sila, na kahit hanggang ngayon ay ganun pa rin.
Ilang beses niya rin akong tinanong kung pwede akong sumama sa kanya sa pagmomodelo. Nako, hindi ayoko. Nakakahiya hindi ako marunong, at sa katignan mo ang laki na ng tiyan ko, mariin kong tanggi dito. Hamalakhak lamang ito. Edi pagtapos mo manganak. Sayang naman ang ganda mo, kung itatago lang natin dito sa bahay ni kuya. Eh hindi ko talaga kaya. Sa iba mo na lang yan ialok. Si Mickey na lang, sa katunayan nga niyan siya talaga ang first choice ko. Please pumayag ka na para pumayag si kuya, pa-cute pa itong pakiusap sa akin. Ha? Ano ang bata pa ni Mickey? Saka mag-uusap muna kami ni Martin para sure, alanganing sagot ko dito. Anyways makakapaghintay pa naman. Sa ngayon focus muna tayo sa kasal. Kasal? Sinong ikakasal? Tanong ko. Ha? No. I mean may pupuntahan kasi akong kasal in a few days, sabay peace sign nito sa akin. Matapos ang ilang usapan namin, naging maayos ang aming maghapon. Ngayon ko napagtanto na kahit bilyonaryo ang pamilya ni Martin, ay nasa lupa pa rin ang mga paa ng mga ito. Mababait ang mga ito at matulungin, lalo na sa nalaman kong ibang mga charities na kanilang tinutulungan, at marami pang iba na tulad ng nasa bahay ampunan. Nagpapasalamat ako na tinanggap ako at ng aming anak na si Mickey, ng pamilya ni Martin, ang swerte ko sa aking in-laws. Linggo ngayon at nagising ako na walang katabi sa aking tabi. Bakulaw asan ka? Inaantok kong boses. Ngunit walang sumagot. Napabangon tuloy ako, ay napakamot sa aking umbok na tiyan. Nagbanyo muna ako at ilang sandali ay naghilamos lang. Nakapijama lamang ako, at pumunta sa kabilang kwarto, para puntahan si Mickey. Hindi naman iyon nakalock, kaya mabilis kong nabuksan. Mickey, napakunot ang aking noo, dahil wala sa kama si Mickey, at maayos na nakatupi ang kumot at mga unan. Napagpasyahan kong bumaba, baka nasa baba lamang ang mag-ama. Ngunit ang tahimik ng buong sala. Lumapit sa akin ang dalawang kasambahay. Madam Maggie, kumain na po kayo, para po kayo ay maayusan na. Ha ano? Hindi nila ako pinansin, bagkus ay hinhila na ako papunta sa malaking table. Hindi na ako nagreklamo, dahil bigla kumulo ang aking tiyan sa gutom. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na kumakain ng masarap. Pagkatapos ko kumain, ay muli nilapitan ako ng isang kasambahay. Tara na po madam sa iyong silid, maingat niya akong tinayo. Nakita mo po si Martin? Di ko na napigilan itanong. Napahinto ito sa paglakad, at tumingin sa akin. Hindi po madam. Tara na po at kailangan na ninyong magmadali. Bakit nyo ako pinagmamadali? Anong meron? Mamaya na lamang po madam. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod kahit batakang taka ako. Nang makapasok sa loob ng banyo, ay kasama ko ang dalawang kasambahay. Kaya ko na ang maligo, ngumiti ako sa mga ito. Sabihin nyo lang sa amin kung tapos na po kayo. Lumabas na ang mga ito, at ilang sandali pa ay naligo na ako. Nang matapos ay sinuot ko ang wardrobe. Paglabas ko ay nakita ko ang apat na kasambahay. Bakit kayo andito? Labis kong pagtataka. Hali na po kayo madam nang makapagsimula na kayo. Nagulat na lamang ako, nang iabot sa akin ang aking sexy underwear na kulay pula. Bigla tuloy akong nahiya ng sobra, kahit pa puro kami ngayon babae. Ngunit wala na akong nagawa, kundi ang isuot ang mga iyon. Pinaupo nila ako sa harap ng salamin na maraming ilaw, at sobrang daming make-ups. Nakita ko ang pagpasok ng isang babae at bakla. Get ready Miss Maggie. Pumipitik pa ang mga daliri ng isang bakla. Halos 2 oras nila akong inayusan ng sobra. Halos hindi ko na makilala ang aking sarili, dahil nagmukha akong artistahin. Sa ganda ng paglalagay ng make-up sa akin, pati na rin sa aking buhok, na maganda ang pagkakatali, na para bang pupunta sa isang kasal. Matapos ang pag-aayos nito sa akin, ay nakita ko ang isang malaking box na nakapatong sa ibabaw ng kama. Pumikit po kayo madam. Yun po ang utos ni Sir Martin. Doon na lang po ninyo makikita. Kahit nagtataka ay sinunod ko ang mga ito. Nakapikit ako at nilagyan ng pirang ang aking paningin. Naramdaman ko na lamang na tinutulungan nila akong haborin ang aking wardrobe. Alam ko na mahaba at mabigat ang pinapasuot nila sa akin, na labis kong pinagtataka. Ganon na rin ang sapin ko sa paa, at pinalitan iyon ng isang sapatos.
Ilang beses na rin akong nagtangka magtanong, ngunit iisa lamang ang kanilang mga sagot. Hanggang sa namalayan ko na lamang na inaalalayan na nila akong maglakad palabas ng kwarto. Naramdaman ko na lamang na pinasakay na nila ako sa sasakyan. Bigla akong kinabahan. Best wishes po sa inyo Madam Maggie, sabay-sabay na bati sa akin ng maraming kasambahay. Na kahit hindi ko sila nakikita, ay ramdam ko ang pagiging masaya nila. Halos 1 oras mahigit ang ginawa namin sa pagbiyahe. Ganon na lamang ang gulat ko, nang pagmulat ko ng aking mga mata, ay maraming mga mata ang nakatingin sa akin. Teka, ano ito? Nasaan ako?